Mayong udto mga kapaglaom, ang mga pagabi-abi kaninyo din sa programa nga magatod sa pinakalabas ng mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong Nobyembre 1, tuig 2025, among ihatod diya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaw dako paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila siyang gahom sa atong kinabuhi. Kini yung ubos nga igsoon, Riniel Capon. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalihukan og kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Multiple Intelligence Camporee sa Matutum View Academy gidagsaan sa mga partisipante sa mga tulungaan sakop sa Southern Mindanao. Renew, Refocus, Lead giatagan og gibugaton atol sa Master Guide Convention 2025 sa Thailand Adventist Mission. Og matinud-anong pagkatinugyang gipalig-on atol sa Treasurers Convention sa Central Mindanao. Kini ug uban pang mga balita atong mataman dinilang sa Mispa Live News Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, tibuan ka mga kabataan ug tinunan gikan sa nagkalanlaing tulungaan sa Southern Mindanao ang mitambong sa Multiple Intelligence Camporee nga gipahigayon sa Matutum View Academy. Usa kini kahigayon sa pagpadayag sa ilang kaalam, kahanas ug kadasig alang sa Dios ug komunidad. Aniya si kapaglam Laika Tienza alang sa report. Sa Matutum View Academy, Barangay Akmunan, Tupi, South Cotabato, ang mga kabatanunan sa Southern Mindanao Mission Territory nagtapok alang sa Southern Mindanao Mission-wide Multiple Intelligence Camporee nga gipahagayon ni adtong Oktubre 19 hangtod 25, 2025. Uban sa tema nga Empowered by the Spirit, Equipped with Many Gifts, nagkatibgong ang mga estudyante ug magtutudlo gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Southern Mindanao aron ipadayag nga ang kabataan sang Dios gipanalanginan sa daghang gasa ug kini nga mga gasa mahimong gamiton para sa iyang kahimayaan. Ang Southern Mindanao Mission-wide Multiple Intelligence Camporee nagpahugot sa panaghiusa sa tanang Adventist Church Schools ug kini nga camporee naghatag kay gayonan para ma-develop ang abilidad sa matag tinun-an ug usapud kahigayon nga magpahugpong ang ilang espirituhanong relasyon sa Ginoo. Nalipay kong dako kay naitabo ni nga event. O isa na dito ang pag-present na mo sa pass and review. Daghan kay mig preparation and mga struggles na nahitabo. But still God is good. Gitabangan niya mauman mong pass and review nga success. The best experience here in art is about harmonizing the colors, structure of figures in art, painting and drawing, and mixing primary colors to create a color of your choice. I thank God for all these small talents He has given to us and of these opportunities of learning. Hello friends, my name is Mary Jelaine M. Dasas and I'm from Tupi Adventist Elementary School and I'm here in MIC, Multiple Intelligence Camporee. My fun experience here in MIC is playing games, listening to the gospel, and making new friends. The SMM-wide Multiple Intelligence and Pathfinder Camporee with BTTE for Education is so very successful and excited. The parents, the pupils, the teachers, they are so happy participating the said activity. Our program motivated them on how to continue to come to our schools for the next school year. And to all of us, much more for the SMM administration, the directors and pastors around Southern Mindanao Mission
who really give their hearts and support to this mission-wide multiple intelligence and pathfinder camporee. Ikan diri sa Madutong View Academy, Barangay Akmunan, Tupi, South Cotabato, kini si Laika at Yanza nagabalita alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Laika at Yanza. Sa laing bahin mga igala, renew, refocus, lead. Mao kini ang mensahe nga gihatagan og gibugaton atol sa Master Guide Convention 2025 nga gipahigayon sa Thailand Adventist Mission. Si kapaglaom Leslie Joy Estrella maghatag sa balita. Rooted with faith in the Lord, among the 300 Master Guides across the Land of Smile, 28 Master Guides in training have been newly invested during the first ever Master Guide Convention 2025 at Thailand Adventist Mission. On the Sabbath, 11th of October 2025, 300 Master Guides from all over Thailand flocked to Bangkok for the first Master Guide Convention ever held at Thailand Adventist Mission. From the 4 Master Guide clubs in Thailand, recommended by their Master Guide directors, each has their own number of candidates, which resulted from the rigorous training. To assess their learning, actual applications have been required in each of the delegates. In each rappelling down, in each wrap of the cloth, and each stroke of pen in a blank paper, these group of delegates have been diligently doing their assigned tasks. The goal of this Master Guide Convention is for Master Guides to come together to renew their spirit for the youth ministry. It's for us to gather together to refocus our vision and for us to be equipped to lead our young people here in Thailand Adventist Mission. These Master Guides in training have been graced by the presence of SSD leaders, led by Master Guide Heshman Buscato, the SSD Youth Director, Master Guide Jennifer Coligado, the SWPUC Youth Director, and SSD Pathfinder Coordinator, Master Guide Anukul Richel, with the Youth Directors from different unions, resounding the theme, Renew, Refocus, and Lead. For those aspiring to be a Master Guide, it's important that basically you have the passion for young people. If you don't have that passion yet, it is important that we could get to develop our concern for young people, especially junior youth. And I mean junior youth, they are the adventurers and pathfinders. A Master Guide is a leadership platform by our church that would cater to the junior youth programs of our church. So it's important that we develop the passion for our young members in the church. Master Guides, after this program, I will hope and believe that you will stand faithful to your calling as you are invested by the power of the Lord and the Holy Spirit. Remember, renew, refocus, and lead. I hope that after this convention, when you go back to your respective area in your local club, continue to shine, continue to train the young people in the junior youth ministry. And how much more for those who don't have club. I would like to encourage you to start your own club and sharing the love of Jesus to all the local people around you. Being soldiers of Christ and as a Master Guide, quitting is not an option. Move steadfastly in faith. This is your kapaglaang Leslie Joy Masain Estrella for MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Leslie Joy Estrella. Matinud-anong pagkatinugyanan, maugyod ang gipaligon atol sa Treasurers Convention nga gipahigayon sa Central Mindanao.
Sa mga pagtigom, gidasig ang mga treasurer o leader sa iglesia sa pagpadayon sa matinud-anong pagdumala sa mga panalangin sa Ginoo. Uban ang integridad, pagsalig o maalamon nga pag-alagad alang sa misyon. Si Kapaglam Lady Diana Hariol, Maga Balita. Managing Heaven's Trust, Treasures as Partners in God's Mission. Mao kini ang makapadasig nga tema sa Treasures Convention and Workshop nga gipahigayon diri sa Central Mindanao Mission. Nagkahiusa din ang mga treasurer gikan sa laing-laing distrito nga nagtinguha nga mahimong matinud-anong tinugyanan sa mga panalangin nga gisalig sa Dios. Kini nga seminar dako og kalambuan sa atong mga Kristohanon sa mga tithes og mga halad tungod kay kini nga pag-uli sa atoang pag-uli sa bahin sa iya sa Ginoo dako kahimuan sa tibuok kalibutan alang sa pag-agni sa mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Daghan kog nakatunan gikan sa buntag hangtod karon ilabi na gyud kadtong bahin adtong pag-distribute sa mga offering o sa mga pag-disburse. Sumala sa atong lecture karon nga naaday porsyento nga madala dito sa union, sa division hangtod sa general conference kay aron maoy itabang sa buhat sa Ginoo. Dako kay nako nga natun-an unsa kabalaan ang treasurer sa church. Kinahanglan nga i-dedicate nimo imong kaugalingon sa Ginoo para mahimo nimo imong responsibilidad. Gipahinumduman sa mga tigpamulong nga ang pagkahimong treasurer dili lang bahin sa mga numero o report, apan usa ka balaang pag-alagad nga puno sa pagtuo, pagsalig o pagkamatinud-anon sa Dios. Pasalamatan sa Ginoo nga kini makaisod nahimo gayo pinaagi sa tabang niya o sa tabang sab sa atong mga field workers o sa atong office makaisunan nga nagbanan ng puson nga kinitanan makaisunan alang lamang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo tungod kay kining buluhaton gisangon niya sa matag usa kanato nga ang pagkapinihalan importante kana nga ato kanang kuptan nga atong tapigan kana ang responsibilidad kay kana kabahin gyapon sa atong buhat nining kalibutan nga kana kabahin sa pagwali sa pagmantala sa membrita ngadto sa tawhan. Ideya ang ato ang mga local church treasurer aron ilang mahimo ang ilahang the best para sa ilahang mga katungdanan, para sa pagserbisyo sa iglesia o para sa pagdaig sa ato ang Ginoo. Kini nga convention dili lang usa ka higayon sa pagkat-on, apan usa-usab ka panahon sa pagligon sa pagtuo, pagpanag-uban ug sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Gikan sa Central Mindanao Mission, kini si Lady Diana Hariol alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglam Lady Diana Hariol. Anhita sa balita gikan sa atong balay tambalanan sa Iligan City. Adventist Medical Center Iligan kun AMCI nakasakmit sa national nga award sa social work. Dako ang pagdayeg ug pasalamat sa Dios sa maong kadaugan sa Adventist Medical Center Iligan human si Miss Rona M. Giliena, Medical Social Work Head sa AMCI, gipasidunggan isip most outstanding social worker in the Philippines Medical Service category sa Pasui National. Gihatag ang maong pasidungog atol sa ilang annual convention ni atong Oktubre 21 hangtod 24, 2025 sa Vigan City. Ang iyang Christ-centered nga pag-alagad ngadto sa mga pasyente ug pamilya sa tunga sa krisis naghatag og dungog sa AMCI ug pasidungog ngadto sa atong Dios. Ang Colosas 3:23 nagkanayon, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini uban sa kinasing-kasing, ingon nga ang alang sa atong Ginoo. To God be all the glory. Anhita sa Western Mindanao, mga voluntaryo sa Hope Channel Western Mindanao nakiglambigit sa Restore Health Mission, usa ka makapadasig nga kalihukan nga nagtinabangay ang mga health advocates, simbahan o komunidad aron ipalapad ang mensahe sa kahimsog, paglaom ug pag-alagad.
Aniya ang report. Sa pinakatumoy sa Mindanao sa matahom nga lalawigan sa Tawi-Tawi nga sakop sa Zamboanga Peninsula Mission. Duha ka batan-ong voluntaryo sa Hope Channel Western Mindanao, sila si RB ug si John Mill. Mga medical technologists ang mitubag sa tawag sa pag-alagad. Misalmot sila sa Restore Health Emphasis, usa ka programa sa distrito ni Pastor Betuel James Fabrica sa isla sa Tawi-Tawi. Ang maong kalihukan kabahin sa Health Emphasis Week ang gipahigayon gikan Oktubre 5 hangtod 11. Gilauman sa programa nga mapalawom ang kahibalo sa mga tawo bahin sa pag-atiman sa lawas ug mapalig-on ang pagtuo sa Ginoo. Duha ka aspeto nga importante sa usa ka individual nga pagkinabuhi. Kipasiugdahan sa Bungaw Seventh-day Adventist Church ang kalihukan uban ang suporta sa mga magtutudlo sa Bungaw Adventist Elementary School, mga estudyante sa Mindanao State University Tawi-Tawi ug mga sakop sa mas amigos ug lokal nga iglesia. Si RB ug si John Mill nagpaambit sa ilang kaalam pinaagi sa health lecture isip mga imbitadong magsusulti. Ilang gitudlo ang mga praktikal nga pamaagi sa pagmintenar sa maayong panglawas, sama sa husto nga pagkaon, igo nga pagpahulay ug pagbaton og matinud-anong relasyon sa Ginoo, nga maugyod ang tinubdan sa tinuod nga kahimsog. Apan dili lang kutob sa lecture, ang duha ka voluntaryo miadto usab sa usa ka isla sa Tawi-Tawi nga ginganlan og La Island Simonol aron maghimo og medical mission kauban sa mga magtutudlo sa panglima Haji Sulads Academy. Dito nila giserbisyuhan uban usab sa ilang grupo nga socio-economic uplift, literacy, anthropological and developmental services kun Sulads, ang Sama, Badjaw ug Tausug tribes. Bisan layo sa syudad ug limitado ang ilang mga pasilidad, ang mainiton nga pagdawat sa mga lumad nagpahinumdum nga dako ang panginahanglan sa maong serbisyo. Malipay gyud ko nga nakatabang ni kay bisan layo sila ug kulang sa health services, mapasalamaton ang mga tawo. Bisan gamay ra among matabang, ilang gidayeg ang Ginoo. Mao kana ang among inspirasyon. Para sa amo ang tinuod nga pag-alaga dili kinahanglan og dako. Kung naa kay matabang nga bisag gamay, buhata lang. Og ang Ginoo na ang maghatag nimo og kusog ug higayon nga mahimo kang panalangin sa uban. Ang Restore Health Emphasis nagpamatuod nga bisan sa layo nga dapit, ang paglaom og gugma sa Ginoo mahimo gyud ipaabot pinaagay sa mga batan-ong andam mag-alagad. Ang ilang pagtabang nagpaila nga ang maayong panglawas ug lig-on nga pagtuo magtinabangay aron mapatuman ang kabubut-on sa Ginoo. Daghang salamat niya nga report ug padayon sa kadasig Hope Channel Western Mindanao. Sa pagbalik, ASI Western Mindanao nagmalampuson sa ilang 15-night series nga naguluhan og My Lord and I. Mga tulungaan sa Iglesia Adventista nakigduyog sa SOP and Adventist Heritage Week celebration. Og sa Mizpah commentary, kung magsugat ang pagtuo og kaluyahon. Unsay gingon sa Biblia ug baruganan sa atong iglesia kabahin sa pagpakamatay, pag-antos ug paglaom sa atong henerasyon karon. Ato kaning paghisgutan kauban ng Communications Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Kini ug uban pang mga balita atong saksihan human ining hamubo nga mga pahinumdum.
Sapo lang ha. Daghang salamat niya na nga pahinumdum. Mga higala, ang Adventist Layman Services and Industries sa Western Mindanao nagmalampuson sa ilang 15-night series nga My Lord and I. Alang sa detalye, aniya si Kapaglawom Riza Tabamo. Nagmalampuso ng Adventist Layman Services and Industries kon ASI Western Mindanao Conference Officers sa pagdumala sa 15-night special series My Lord and I nga live program matagabi pinaagi sa Hope Channel Western Mindanao. Ang maong programa nagdala og daghang inspirasyon ug paglaom pinaagi sa tinuod nga mga pagpamatuod sa pagtuo o pagpakig-uban sa Ginoo. Matagabi nagpaambit ang mga ASI officers sa ilang personal nga kasinatian sa maayo ug pagkampamuslanon sa Ginoo. Mga sugilanon sa pagtuo, pag-ayo ug paglaom nga naghatag kusog sa mga mananaw sa tibuok Western Mindanao. Matod pa sa mga officers nga nakahimo sa pagpaambit, dako gayud ang ilang pagpasalamat nga nahimo kabahin sila niining pinasahi nga programa. Diin ilang nasinati ang kalipay sa pagpadayag sa gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa maong serye na palig-on ang pagtuo ug relasyon sa Ginoo sa mga mananaw ug napadayag nga bisan unsa pa ang kahimtang ang pagpakig-uban sa Ginoo mao gihapon ang tinubdan sa kalipay ug kalampusan. Nagpaabot ang Western Mindanao Conference ASI President Mr. Arlan Waller sa iyang pagpasalamat sa tanang officers nga maambunganong midawat sa buluhaton. Matud pa kaniya, nalipay ako nga nahimo mo instrumento sa pagdasig sa uban. Ang matagabi sa sulod sa 15 ka adlaw, daghang naghulat sa inyong mga istorya nga naghatag og paglaom o inspirasyon. Salamat kaayo sa inyong kaisog sa pagdawat sa tahas. Nagpasalamat ang ASI Western Mindanao Conference sa tanan nga nakig-uban o nagsuporta sa maong kalihukan. Ang My Lord and I nagpahinumdum nga ang kinabuhi nga uban sa Ginoo dili gayud mabakante sa paglaom, kalipay ug panalangin. Gikan dinhi sa Hope Channel Western Mindanao, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Riza Tabamo. Anita sa unsa daw? Ikaw ba mga paglaom nakahuna-huna usab nga gikapoy na o gusto na mo surrender sa kinabuhi? Nganong aduna may joy paghuna-huna sa pagtiwas sa atong kinabuhi? Og unsa man ang atong buhaton nga ato kining malikayan? Si Kapaglawom Tawing adunay mga nindot nga kasinatian niini dinilang sa unsa daw? Gusto ko nang bumitaw. How? Ngano maning kantaha? Nag-encourage man og dili maayo. Unsa daw? Hey guys, what's up? Kumusta naman ang mga anak sa Ginoo? Nagantos maghapon sa tumang kagwapo. Sama na ko. Char lang. Bitaw mga igsoon, sa karon nga panahon, makasusubo kaayo palandungon nga ang usa ka sikat nga batanon wala makapadayon ug iyang gitiwas ang iyang kaugalingon. Gikalimtan ang mahimo niyang kaugmaon, pinaagi sa iyang kaugalingong kabubuton. Unsa daw? Yes, dili ta magisgot kung si kinsa siya. Apan atong hisgutan kung unsa ang gidangatan sa mao nga panghitabo nga nakapahimo gayod sa iyang desisyon nga humanon ang iyang kinabuhi. Ikaw, nakahuna-una ka ba ni ana? Unsa man ang atong
baruganan kabahin ni ana mga igsoon. Isip usa ka Kristohanon. Tara, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom. Nganong aduna may ganang mga tao nga makahuna-huna og hikog? Makahuna-huna sila hikog tungod sa depression. Maybe family problem or naibon po nga abot sa anang uyab-uyab, ana magsila these days. Siguro depressed sila o sa pabrag layo kay sila sa Ginoo, wala sila yung mga pag-alagad siguro kay tungod kay depression and stress pod. Mo ng kwan sa kwan good sa yawa nga makuwan sa makita nila ang tao nga depressed munang sudlong ito sa yawa. Family problem jud like pressure nga na bitaw kuya, then especially financial problem nga na kuya bitaw like dili na gyud nila kaya ang pressure din na kila mga problem kuya nga makahuna na lang sila nga wala na may pulos akong kinabuhi. Ako na lang tapuso ni nga na kuya. Wala siguro sila kauna-una o kuan mga nang solusyon o mayong solusyon na ilang malusutan ilang mga problema, mao na sila makauna-una sila kuan. Siguro dili nila makontrol ang ilang emotions, and then tungod po siguro kay walay guidance, proper guidance sa parents, and isa pod ana tungod kay wala sila maduulan nga friend nga pwede nila mastoryahan. Para na ako, so magampo, wagay lain, salig lang sa Ginoo, magampo lang yun sa Ginoo, okay, wala may lain nga makatabang gawa sa Ginoo. Mas maayo ginang dulog sa Ginoo. May nampuon ta para layo ta sa depression. Duol lang kita sa Ginoo kuya kay kung madungog na to na ilang mga kanang message nga gikan mga gospel about God, makaana ka na kita nga ay naapa ko'y chance, napalagi ko'y chance nga makakuan ani survive ani nga mga problema, mga ingana kung makausad pa ko ani naara ang Ginoo diam taban sa ko ingana ampo lang kita mo. Kinahanglan jud nga atong pangutanon or atong istoryahon ng atong mga isigkatawo nga karon kung nabas na sa okay ba sila, especially karon nga natay mental health break nga karon nga semana. So ato gid na silang istoryahan para pod nga ma-assess nato if okay pa ba sila sa ilang kaimtang sa ampo lang kita pero sa Ginoo nga mga ita sa og kuan nga kaalam o guide nga para ang atong mahunhuna hapsay. Ako lang maingon no, mag-ampo ra kita para mawala ta sa mga problema o mga nga panguna-una, mga atong una-una dapat kuan kayo mga positibo permente o ampo lang kita sa Ginoo para ihatong tabangan para atong malampusan atong mga problemang magian. Unsa daw? Mga higala, sa Biblia bisan ang mga tawo sa Dios nakasinati og lalom kaayo nga kasubo. Si Elias nagampo nga mamatay. Makita kina sa 1 Hari 19:4. Si Job nangandoy nga wala na lang siya matawo. Makita ka na sa Job 3. Og si David nabugatan sa kahadlok o kaguol. Makita ka na sa Salmo 42. Apan unsay giingon sa Dios imbes mo surrender. Una, importante ka, gihigugma ka, wala ka na ginusara, ang kasakit dili katapusan, aduna pay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Busa, bangon ug pahiyom kay ang Jeremias 29:11 nag-ingon nga ang Dios adunay pay dakong plano nganha kanimo. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag laom Tawing. Mga igsoon, mga tulungaan sa Iglesia Adventista, nakigduyog sa SOP o Adventist Heritage Week Celebration. Atong saksihan na mong kalihukan, pinaagi ni nga report. Gisaulog karong semana ang Spirit of Prophecy ug Adventist Heritage Week Celebration uban sa nagkadaiyang mga eskwelahan sa lain-laing misyon sa tibuok Mindanao. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa pagtuo, pagpasidungog sa kasaysayan sa iglesia ug paggiya sa kabatan-unan sa buluhaton sa Ginoo.
Nagpahigayon usab og devotional meetings ug mga talent competitions sama sa pag-awit, pagsulat, storytelling, filmmaking ug oration speech nga nagpunting sa mensahe sa paglaom ug pag-alagad. Kabahin sa mga tulunghaan nga nakigduyog sa maong selebrasyon mao ang Bagong Taas Adventist Elementary School, Kadingilan SDA Elementary School, Kulasihan Adventist Elementary School, Lower Bayabason Adventist Elementary School, Mailag Adventist Elementary School, Malaybalay City Adventist Elementary School, SDA Christian Hope Academy, Valencia City Adventist Elementary School, Wonderland Adventist Elementary School, Mountain View College Elementary School, MVC Academy ug Mountain View College Department. Gikan usab sa Western Mindanao, misalmot ang mga tulunghaan nga mao ang Baganian Peninsula Learning Center, Clarine Adventist Elementary School, Dipolog City SDA Elementary School, Kapatagan Valley SDA Elementary School, Katipunan Adventist Learning Center, Mulave Adventist Elementary School, Norberto Banias Senior Memorial SDA Elementary School, Ozame City SDA Elementary School, Oroqueta SDA Adventist School, Pagadian Adventist Center Elementary School, Sergio Osmeña SDA Elementary School, Tambulig SDA Elementary School, Tukuran SDA Elementary School, Timunan SDA Elementary School, ug Nebo Sergio Osmeña SDA Elementary School. Ug sa Zamboanga Peninsula Mission, miapil usab ang Caldwell Adventist SDA Elementary School, Diplahan Adventist Elementary School, Sibugay SDA Elementary School, Adventist Elementary School Olotalma NEM ug NCMC. Ang kalihukan nagpahinumdum kanato nga bisan sa kalipay sa pag-alagad, ang tinuod nga ganti mao ang pagkahimong lig-on ug hugot sa pagtuo ug ang paglaom nga nagwapiyo sa atong kasing-kasing. Busa, magpadayon kita sa pag-alagad o pagpalalom sa atong pagtuo samtang nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Dagang salamat niya na ang report. Anita sa Mizpa Commentary, kung magsugat ang pagtuo o kaluyahon. Unsay giingon sa Biblia og baruganan sa atong iglesia kabahin sa pagpakamatay, pagantos o paglaom sa atong henerasyon karon. Ato kining pagkaisugutan, kauban si Kapaglaom Analiza ug ang Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Dini lang sa Mizpa Commentary. Dagang salamat sa itong mga anchors o sa atong mga missions and conferences nga kanunay gayud nagapadala sa ilahang mga maayong balita sa ilang mga komisyonan. Daghan kayong salamat sa atong mga directors sa nagkalain-lain nga mga missions and conference. So mga kapaglaom, ang ato ang topiko karon sa atong Mizpa Commentary usa gayud ka essential kaayo nga pagahisgutan karong panahon na unsa man ang stand sa tong Bible ug stand sa iglesia mahitungod sa kining gitawag og pagpakamatay or sa English pa, suicide mga kapaglaom. Unsa man ang giingon pod sa Biblia about sa suffering ug unsay mga paglaom nga gihatag kanato sa diha sa Biblia sa atong panahon, sa atong mga henerasyon karong panahon. Kauban nato mga kapaglaom ang atong amahan sa Communication Department sa Southwestern Philippine Union Conference, walay lain, Pastor Roxy Joy Pido. Pastor, happy Sabbath. Thank you very much, Anne, and thank you for having me here. Yeah, as always, Pastor. Pastor, how are you today, Pastor? So far okay, medyo nalay gamay nga gibati tungod sa busy schedule nga atong ginaatuan or ginatiman, but everything is okay other than that. Everything, praise the Lord for that. Medyo karon ng panahon, Pastor, no, daghan kig mga sakit-sakit, but kailangan yun nga magpakabaskog mga kapaglaom. Dili lang po sa physical, kundi kailangan po kining mental ba, kay grabe na ba ang panahon karon, Pastor, no? And since communication, Pastor, it is your work gihapon nimo kining gitawag nga kining social media. Yes, that's true. Of course, that's part of the work. That is part of the work. Managing the social media platforms of the church. Yes. And knowing, Pastor, karong panahon naman good, Pastor, daghan na jud kaayo og mga nakahibalo sa mga Facebook, that's true. Instagram, even mga baby boomers, Pastor, mas grabe na kay sila ka maayo sa paghimo aning mga Facebook and mga reels, sa mga vlog, Pastor.
And sa ato nga social media, Pastor, kaning mga kabatanunan ba, daghan kini sila og comparison. Once nga makakita sila gwapa sa social media, makapahinuklog din sila kaugaling, am I also that pretty? Murag ilang gina-compare ilang self sa unsa ilang makita sa social media. Pastor, nganong daghan man ang mga kabatanunan karon nga silently they are suffering the Pastor, even if they have 5,000 friends in Facebook, but still, Pastor, naagyapon sa ilang kasing-kasing ba nga murag they are alone, and murag kanabang daghan mo sila friends sa online, pero murag wala may sila friends nga sa ma-share nila silang gibati. That's true. And but by the way, before I answer that question, let me just tell our viewers nga kining opinion nga tong render, this is not coming from an expert opinion, especially when we deal with issues like mental health and other things nga related to it. But of course nga kaning atong igabungat coming lang from a pastor's perspective. Yes, Ann? Yes. Yeah, so going back to your question, yes, that's true. Especially sa Gen Z, no? Yes. Grabe gid kay nila ka-active sa Facebook and other social media platforms. In fact, lisod po din sila ingnon nga dili na sila mo engage ani kay it has become a part of their their existence. So, but the problem with the social media, for example, is like Facebook, ang issue man gud nga ginadangat ani is on the issue of connection and belongingness. So here alone kana bitong pag naging part man gud ka ani, so there seems to be a pressure in relation to kanang just like katong imong giingon nga na comparison kay pila ka mga tao nga maka-like sa akong gi-post, sa akong sa akong gihimo nga reels for that matter. So kung makita nila nga medyo ang ilang gi-post or ilang gihimo nga reels nga ilang ibutang sa ilang social media nga platform nga ilang ginagamit, medyo dili kayo affirm sa mga tao or wala kay ginasunod. So sometimes nga maka-cause kani o kanang disappointment silang kasing-kasing. So that's the problem nga kung dili nimo siya mabantayan, it would always lead to that point. So because of that, mura bitaw naghatod kanila sa paghuna-una nga kana bitaw dapat anang daghan gyud mo admire nako, dapat daghan gyud mo like nako. So ang basihan sa pag-like is coming from the friends coming from the social media or some people nga nagasunod sa imong page. So kung wala na siya kakakuan, so some of these people are kana bitang affected jud kayo sa ilang bitaw, Pastor. Yes, ako sa una, Pastor, gamay lang mag-like sa akong picture kay bati siguro kay ko diri. Pero dako yung siyang impact ang social media kanang pag-like, pag-share, pag-comment bitaw sa imuhang mga post. Even, Pastor, this very timely kaayo nga kaning naay nahitabo nga suicide, Pastor, because of actually she is a well-known anak sa usa ka well-known nga TV personality nato karon. Right. And based ako mga nabasa, Pastor, she committed suicide because of the hate that is coming from the comment nga iyahang gakabasa. So grabe, aside from that, naapod siya mental health nga giagian. So kaning naay mga silent battles sa atong kaagalingon, Pastor. We're gitugot ba gid ni sa Ginoo nga we will suffer, Pastor, or unsay stand nato ana, Pastor? Okay, first of all, if you're talking about pain and suffering, ang suffering mangod and pain dili man gud siya part sa ideal plan of God. But the good thing about kanang teaching sa Christianity is instead of moving away from suffering, we actually tell people to embrace it, pero naging kabahagi na siya sa atong kinabuhi. Kaya whether you like it or not, if you actually read the history sa atong what do you call this kind of mga biblical perspective, it actually started from the Garden of Eden, how pain and suffering actually started because of the consequence sa sala nga nahimo sa atong first nga ginikanan. So because of that, dili na mo siya maalis, dili na mo siya matanggal, but instead nay mga gisulti sa Biblia, like very very nice. Kung ikaw ay broken hearted, like for example in Psalms 34:18, you are invited just to come to the one who actually can provide you a perfect or complete healing.
Who is actually God? And in Matthew 11:28, katabi tawang those who are heavy laden, di ba? The invitation is to come unto Him, and this person, Jesus Christ, will actually give you rest. So, the Bible does not actually tell us to actually run away from problems. Unlike Buddhism, siguro Hinduism for that matter, ang ilang magong teaching is actually to teach people kung saan nila nga mahimo kung pwede malikayan nila ang problema. Kaya ang ilang panglantaw, desire is the very cause of human suffering. So nagtudlo sila nga dapat kana first of all matanggal na siya sa kasing-kasing sa tao para dili na sila mag-suffer. But in our case, it's actually the other way around because basta naata din sa kalibutan, akaning pain and suffering will always kanang follow us ba. It will always be part of our existence. That's why the Bible is always telling us that every time that we face such kind of problem, kanang muduol ra gyud ta sa Ginoo. That's the best kanang profound nga gisulti sa Biblia sa usa ka tawo nga gaagi ana nga sitwasyon. Even Jesus Christ, there is a kalibutan, That's Pastor. true. Experience suffering, panamas-tamas, hate comments sa mga tao. And kaning unsa may stand, Pastor, bisan ako, Pastor, unsay stand sa Bible or even sa iglesia nato, Pastor, kaning suicide? That's a very good question. Although namagay tay statement na coming from the spirit of prophecy, but because namagay just like what you said, just recently, so we also have to be very, very careful in making such statement, diba? So, but of course, historically, ang atong church ga mourn jud, no? Historically mourned kanang suicide because we consider suicide as a kanabitang part of a tragic result of human suffering. So, sa una manggod, sa una nga panahon, pag ang tao makahimo niini, the church will right away condemn that person. Kaya ang una-una, but as time goes by, tungod sa kanabitang improvement sa pag-study sa field sa psychology, usahay manggod ang cause of suicide is mental health problem. So, pag ang usa ka tao nga mag-go into this, ang assumption is wala man gud siya ang kanang stable bitaw nga state of mind. So dili nimo siya kanang directly condemned for doing so. But as a general statement, of course, the Bible actually kanang very, very clear about this, and especially our spirit of prophecy, that the Bible really mourns for this kind of thing, and it does not actually encourage that. So ako wala masulti is kaning instead of really condemning them, so when we deal with this kind of problem, I think we should emphasize more on the kanang God's mercy, justice, and the knowledge of the heart. So para bang it's just like we'll just have to bring everything to God, because especially sa parents nga adunay bata nga for example, just like what you said sa family ni Atienza, so lisod po na on their part, no? Dili na siya basta-basta nga seeing their daughter nga wala nila gi-expect nga nga maghimo niini to take her own life. So dili po na sayon sa ila. That's why we really have to be more prudent in giving our message. While we say that life is sacred and suicide is actually tragic, but we must respond with compassion and not kanang tawag na to nga simplistic judgment. As a family, Pastor, if knowing that your daughter or your sister baka is suffering from this kind of kanitang silent battle sa iyahang self, how can we extend grace and love to them, Pastor? That's a very good question, ano? Of course, first of all, kung let's say medyo makita man gud nato na usahayan nga ang gravity bitaw sa problem. Like for example, specifically you're dealing with a person nga adunay gatuba nga mental health challenge. So I think I would advise nga i-refer nato sa professional mental health professionals kay para that person will be guided accordingly. And of course, kana bitawng ma-feel sa bata bitaw kanang the sense of belongingness. Dili kay ang belongingness, yung definition sa belongingness nasa social media. Dapat ang experience niya sa sense of belongingness, dapat it must come from a real experience, from the real people themselves nga. Iyagin ka nang
Mahalubi, tangible ba? Yes, very tangible nga yaging makauban nga every time nga doon na siya gibati nga dili maayo, so he can always go or call that person. Yes, thank you so much for that, Pastor. And I believe also ka ng paghatag pod og ka ng good comments or maayo nga unsay tawag ani, maayo nga imong ikastorya sa usa ka tawo kanmitang makahatag siya og unsay tawag ana encourage or inspire. Maka-light siya sa ato ang gibati nga kabug-at. Maka-empathize. Yeah, empathize. Kana, Pastor. Yes, and that's true. Dili pod na siya ikalikaya na amaptod tay mga kabatan-unan karon, even bisan sa lahi-lahi nga mga denomination, nagyapon suffer bitaw ka ng silent battle sa ilang kaugalingon. In fact, kumo na siya karon sa atong mga kabatan-unan, especially sa Gen Z tungod sa I think wala namong yung mga study gimo ani usa sa mga study nga nag-ingon ani tungod silang exposure sa social media at a young age pa. At a young age, but the problem is kanang unsaon nang pag-control bitaw ang ilang exposure sa social media. So sa social media magud ang kagawas diya. The problem is wala magud sa tuwa ang control. So dapat ang control naa sa either sa parents, mutabang pod ang church, ang school mo come in pod, kanang mo educate ba sa mga kabataan. Like for example, ang time nga ilang spend sa pag Google sa ilang cellphones or whatever. So, it has to be kanang dapat ma-regulate na siya. Gamito na siya sakto nga panahon. Because if not, then ang effect niya is would be somewhat negative yun sa atong mga kabataan. Pastor, what is your message sa atong kapaglaom karon? Maybe they are suffering silently. There are battles silently nga ilang gina-battle karon. What can you say to those kapaglaom nato karon? Actually, it can happen to anyone. You never know. Basig ang the person next standing or sa galingkod ko ba or it could be me. So we never know kasi ang ato magong doktrina is nakasalalay diya sa atong teaching bitaw sa the great controversy, ang the great battleground. It's not done somewhere else outside of us, but it's actually fought in the mind. So it's really very, very dangerous. That's why I think my message is we really have to see them and kung asa gyud sila, where they are, and I think I would like also to say that God sees you. Yeah. Kana gyud ang pinaka-importante nga, meaning God feels your pain. God understands you. So let's try this having an experience with Him. Because there are already so many promises that have been said in the Bible. So all we have to do is just to come to Him and try Him and experience Him. Because the promise is, God will always give you the kind of rest that kanabitang wala gid nimo na experience yan sa sukat-sukat sa imong kinabuhi. That's the very essence of it. So you are not a failure for feeling broken. I think pinaka-important is you are human. That's the thing. Thank you so much, Pastor. And I believe for us, kami mga batanon, if we will kill ourselves, we must kill the sinfulness, human nature that we are, so that we can ang Ginoo gyud ang mag-uban kanimo ba kanang patyo nato ang kanang tawhanon nga desire nato sa atong kagalingon nga we desire nato nga to be accepted, to be kanang bitang to be noticed sa ubang tao, because if ang Ginoo mag-notice enough naman siguro na. That's true. That's a very good point nga magsulti before we end. But that's the problem of kanang influence sa social media, because we're after of how people would kanang bitang recognize us. Pero ang pinaka-importante how God actually sees us. Yes. I was telling you a while ago that actually God sees you. So if nobody would recognize you for a time being, so there is a God who always sees you wherever you are and whatever you do. Thank you so much, Pastor Roxy. And sa itong mga kapaglaom there, if you may feel like kanang kabugaton sa inyong kasing-kasing, pwede siguro mag social media break ta para ma-refresh ang ato ang mindset, and kanang mas tagaan nato og time, daghag panahon sa ato ang Ginoo to be to be with Him wherever we are. So daghan kay salamat once again, Pastor Roxy. Thank you, Ann, for inviting me.
Yeah, it was such a very good topic that we are Yes, I hope having we were right able now. to deliver the right Yeah, message thank to you. our young people, especially those who are in pain. Yeah, in pain, yes. Thank you so much. And kapag laom at sa atong mga anchors, atong ibalik sa dugang nga mga balita, ato ihatag sa atong mga anchors. Daghang salamat niya na kapag laom Analiza ug Pastor Roxy Joy Pido. Mga kapaglaom, ang Hope Channel South Philippines nagdasig sa publiko sa pag-apil sa My Journey with God Season 6. Gimbita ang tanan nga moapil sa atong tinuig nga espirituhanong panaw nga maghatag og paglaom, inspirasyon ug pagbago sa kinabuhi. Sugdan kini karong Nobyembre 23 hangtod Disyembre 2 tuig 2025. Din matag gabi ipadayag ang mensahe sa paglaom, pagampo ug pagsalig sa plano sa Ginoo. Ang publiko usab giawhag sa paggamit sa opisyal nga frame aron ipakita ang suporta sa pag-apil sa programa. Ato sabi apil sa atong igsoon sa atong pagampo ang maong programa alang sa pagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan. Daghang salamat sa maong report. Sa laing bahin mga higala, ang Cluster 3 Master Guide Club magapahigayon og Walk with the Cause alang sa komunidad ug espirituhanong pagpalig-on. Sa maong kalihukan, gidasig ang mga batanon, master guides ug ang komunidad sa paghiusa sa paglakaw uban ang tumong nga makatabang sa katawhan ug makahatag og pagdasig espirituhanon. Lakip sa mga aktibidad ang pagpanagtag og mga tracks, cleanup drive, health advocacy ug pag-ampo alang sa kalinaw ug kaayuhan sa tagsa-tagsa. Ang kalihukan nag-ila nga ang tinuod nga pag-alagad dili lang makita sa pulpito apan bisan sa kadalanan diin ang paglakaw mahimong saksi sa gugma sa Ginoo. Busa mga higala, unsa pay atong gihuwat? Apil na. Og mga igsoon anhita sa atong balitang panahon. Ikaw ba ready na sa imong mga plano sa sunod semana? Atong paminawon ang atong weather outlook. Kauban si Kapalam Ayesha dinilang sa Mizpah nahon. Good day mga kapaglaom! A brand new month is here, a new vibe for November. As we welcome this refreshing change in season, let's take a moment to see what kind of weather we can look forward to here in Cagayan de Oro City. Join me as we uncover the forecast for the week of November 2 to 8, 2025, so you can plan your days, whether for work, travel, or a well-deserved rest. On Sunday mga kapaglaom, the week begins with bright and sunny conditions as the temperature peaks at around 32 degrees Celsius, and by night, the air cools to about 24 degrees Celsius, bringing a comfortable evening breeze. By Monday, the heat slightly eases with daytime temperatures reaching 31 degrees Celsius and nighttime lows around 24 degrees Celsius. The sun will be strong, but the humidity may make it feel warmer, so keep your sunscreen and umbrella handy. Tuesday continues with warm, steady weather reaching highs near 31 degrees Celsius and lows near 25 degrees Celsius. Expect calm skies with a bit of humidity toward the evening, perfect for a relaxing night if there's a bit of wind. As we move into Wednesday mga kapaglaom, temperatures rise slightly to about 32 degrees Celsius during the day and 25 degrees Celsius at night. It will feel hotter especially in the afternoon. Thursday brings the peak of the week's heat with daytime highs soaring up to 34 degrees Celsius. The sun will be intense, particularly around the noon, so limit outdoor exposure and drink plenty of water. By night, temperatures drop to 24 degrees Celsius, giving just a bit of relief from the day's scorching warmth. And on Friday, expect another hot and humid day, with highs again around 34 degrees Celsius and lows near 25 degrees Celsius, making the evenings warm and slightly sticky. Saturday rounds off this week with slightly lower daytime temperatures of 33 degrees Celsius and nighttime lows at 26 degrees Celsius. The warmest night of the week, so it may feel a bit humid and stuffy without much breeze. Expect the sun to set at 5:19 p.m. on Friday and Saturday, mga kapaglaom. Avoiding laziness and procrastination starts with
Small, manageable steps instead of waiting for motivation. Begin with simple actions. Even 10 minutes of work can build momentum. Use the 2-minute rule if it takes less than 2 minutes. Do it right away. Create a realistic schedule or use the Pomodoro technique. Focus for 25 minutes, then rest for 5. Limit distractions by turning off notifications and keeping your space tidy. Always remember your why, your reason for working hard like graduating or supporting your family. Lastly, take care of your body through enough sleep, good food, and regular activity since energy fuels motivation. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Parihas sa panahon, dili man pirmi hayag, pero kung makaya ra nato ang ulan, mas ma-appreciate nato ang adlaw. And our verse this week comes from Psalms 118:24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This verse reminds us to find joy in every day regardless of the weather because each day is a gift from God. A new opportunity to live, love, and grow. Kaninyong Miss Panahon, Miguel Ayasha dumankas nagapahinumdum. Masking unsang panahon, pahiyom. Kay kita may Ginoo rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again, doon sa Miss Panahon. Dagang salamat sa maong report. Dalaygo ng Diyos sa kadasig sa itong mga kaigsuunan. Og, kapag laman na Lisa, welcome back. Welcome back. Mga Again. 2 weeks ka kapahulay. Gusto mag-usa yung kabulan ni kapaglaon. Nag-break sa takadali. Apan, dili gyud mubalik gyud gihapon ang kadasigon. Murag, I really miss being here in our studio. Okay, murag, lahi ra gyud kung dili ta makamiss pa, no? And, kapag laom Renil, ang ato nga topic medyo bugat-bugat ang satong unsa daw, ug satong commentary. And it speaks about the, kaning mga struggles nato mentally. And then depression, kaning mental health. And even social media plays a big role sa ato ang mental health. Kay gamay lang nga comment, wang kikay ka. Na nag-comment nga nung niwang kikay ka, Annalisa. Ma-hurt, pero dili jud nato i-let bitaw nga ang comment sa bang tao makakuan sa atong kaugalingong self-confidence. Maka-expect no nga. Example natin i-post sa social media, di kita ma-expect nga tanan mo positive ang naagid na yung mga mulahi o dalan. So, that is something that we cannot control, mangyod. But we can control how we react. Manang kailangan lang yun, dili yun siya lalim, it's easy to say than buhaton. Manang kung ikaw na kay friend, takabalo, depressed di ay, natay struggle sa itong mental, and always lang kita nga magpahatag og inspiration pinaagi po sa pagstorya ng words, paminaw. And aside from hatag inspirasyon, ang atong cluster 3 nga mga master guides, aduna ipahigayon nga walk with a cause karong Nobyembre 9, next Sunday na. So gi-encourage ang atong mga master guides nga mo apil ani nga event. Og adto lang sa ato ang kontaka lang ninyo si Bon Platil and tanawa kung unsaon nato pag-apil sa maong activity. And the last one kapag laom Renil, we will be having a 2 weeks evangelistic series. Ang ato mga Hope Channel crew and staff maoy magapahagayon ni ini nga evangelism. Isabi ka sa mawali. Puhod. Magasugod na kini mga kapaglaom. Unya nagyong gabi kapaglaom. Reniel. Busa atong atangan ang atong 2 weeks evangelistic series dinilang sa Hope Channel, South Philippines. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong boss nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Annalisa La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.